Hello guys, kumusta? Dahil malapit na ang summer, tara, travel tayo. Ngayon, tuturuan ko kayo paano maka-achieve ng magandang shot gamit ang Insta360 X3 underwater. Gaya nito guys. Then may time lapse tayo. Tulad nito. As action cam, POV at third person shot. Higit sa lahat itong fake drone shot tricks gamit ang Insta360 Studio. Then ginamit ko rin siya sa kotse at marami pang iba. Tara guys, simulan na natin. Nga pala guys, huwag niyo kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe din. Salamat. Unahin natin itong unboxing ng Insta360. Bali, ang binili ko dito is yung dive kit. So, ito yung mga kasama niya. Andyan ang Insta360 X3, yung invisible dive case, then yung floating hand grip, yung lens cap. So, bali ito yung invisible dive kit na mabibili sa official Insta360 store sa Lazada. So, ito yung what's in the box ng mga kasama niya. I-quick unbox na natin siya para makita nyo kung ano yung mga kasama nung dive kit. Bali ganito ang paggamit ng invisible dive case. Kailangan mo lang i-connect yung floating grip. May kasama nga pala siyang invisible selfie stick. So ganito siya ginagamit. Extendable siya. Then ito lens cap para protection sa ating Insta360 na lens. Rubber siya, tas madali din naman siyang maalis. Bali, ang madalas kong gamitin, ito, ang protected pouch. So, ito yung madalas ginagamit ko compared sa lens cap. Then, additional accessories, itong lightweight tube clamp from Telesin. Then, ang next natin, para makita nyo yung mga sample 360 videos ko, naka-upload siya sa Lakbay FB page at Lakbay YouTube channel. So, dito nyo makikita yung mga uploaded 360 video ko. So, ito, yung 360 view ng Tinalisayan Island, Masbate. Bali dito, virtual tour yung concept ng ating Lakbay in 360 mode. Pwede mo siyang i-drag left and right or top or bottom. Then, andito yung playlist natin. If gusto nyong makita yung iba kong na-upload na. Then, ito, yung sample testing ng natin, dive case. So, dito sa YouTube, ito lang yung quality niya. 1536p. Yan, medyo hindi siya ganun kataas. Unlike sa YouTube. Pero, okay naman yung quality niya. Kung check nyo sa phone, malinaw naman siya. Then ito pa yung isa kong 360 video. Yung nasa bangka kami. Parang GTA mode siya. Kung tawagin, naka third person view. Then kung i-check nyo naman yung Lakbay YouTube channel app namin, halos parehas lang sila na naka-upload. Ang maganda lang sa YouTube, mataas yung quality niya. Supported niya ang 4K resolution. So, kung titingnan nyo dito, super linaw niya. Unlike dun sa nasusupport ng Facebook. Kaya, kung mag-check kayo ng 360 video, isasuggest ko sa inyo na i-check nyo yung YouTube channel ng Lakbay. Itong nasa video, ito yung 360 view ng Buwak Marinduque Park noong December to January nung umuwi kami. Then ito naman sa Buwak pa rin to, binisit namin yung Curva Grill
na restaurant. 360 view din siya na na-upload ko dito sa YouTube channel ng Lakbay. Ito yung 4K resolution. So, napakalinaw niya guys. Ito yung maganda sa Insta360. 4K resolution na siya. Napakaganda. So, pwede ka ring mag-add ng logo dun. Then, ito naman yung sample ng mga videos na na-reframe gamit ang Insta360 Studio. So, magagawa ka dito ng parang fake drone shots. Tulad nito sa Mount Pulag. Then, pwede mo siyang i-rotate. Parang may zoom in effect. Then, ito naman sa Landingan Hills. Ito, contributed ng aking kaibigan na si Jordan. Ito, maganda siya. Mas maganda yung quality guys ng Insta360 pag mas matirik yung araw compare dito nung medyo makulimlim, medyo grayish or grainy, pero okay pa rin naman yung quality ng Insta360. Then ito naman yung mas matirik yung araw, napakalinaw niya. Ito na yung pupunta kami sa Tinalisayan Island, yun o. Kikita nyo natatanaw na siya sa di kalayuan. So ito na, pinabilis ko na yung kinat ko na yung video para yung pagdaong namin. So ito, nakatayo ako dito tapos rino-rotate ko lang yung yung video gamit ang Insta360 Studio. So ito ang kagandahan sa Insta360 guys, na 360 video. Malaya kang modify o gagawa ka ng mga magagandang shot or reframing. Then ito naman, tumatakbo ako dito. So parang style drone shot siya. Kung i-retain ko dun yung framing. Ito pinakita ko sa inyo na tumatakbo ako tapos invisible selfie stick yung gamit ko dito. Ayan o. Tapos makikita nyo yung parang third person shot. Tapos i-rotate ko siya para maging third person. Parang mag-style drone shot. Yun yung maganda dito guys. Tapos makikita nyo maganda din yung Tinalisayan Island kasi white beach siya. Tapos doon sa part na yun, malalim na doon sa may block na yun kasi may mga corals na doon. So ito yung maganda sa pag-edit dito. Parang makagawa ka ng illusion na drone shot siya. Then ito naman yung underwater. So ito, kitang-kita nyo naman yung mga isda gamit ang Insta360. Then ito yung asawa ko, siya ang nag-testing, siya kasi magaling lumangoy sa amin. So ang gamit pala namin dito is yung dive kit, invisible dive kit with floating grip. May naman, strap naman yung floating grip, so hindi siya basta maalis sa kamay mo, sa braso. Yun yung maganda dito guys, safe na safe, hindi mo siya mabibitawan. So ito pa yung mga shot ng asawa ko sa paglangoy niya. Kung makikita nyo dito sa left side, masyadong malalim na yan guys. Delikado yan kung hindi ka magaling lumangoy, kaya iniiwasan naming lumangoy do sa medyo malalim na part na yon. So ito pa yung other shot namin. Medyo malabo yung tubig dito, sa kabilang side ng dagat to eh. Tinesting lang namin kung ano yung quality pag ganun yung hindi kalinawan yung tubig or medyo mabuhangin yung dagat, so madaling lumabo. So ito naman guys yung time-lapse video. So ito nga na nga siya, medyo uminom pa kami dito sa gilid habang mainit pa yung araw, matindi yung sikat ng araw, ayaw naming umitim. So nag testing muna ako dyan.
Then ito pa yung sa Starlink naman, tinesting ko. Which is ang ganda nung parang effects niya, time lapse. Ganito pala yung setup ko guys ng Starlink sa province dito sa Masbate habang ako'y naka remote work. Ayan, ito naman yung time lapse ng sunset sa Cavite. So dinagdag ko na. Then ito naman yung sa Tinalisayan Island hanggang sunset na 360 view. Then ito guys, gumawa ako ng parang drone shot gamit ang Insta360. So gamit lang ang Insta360 Studio, magagawa mo to. Yan o, pwede mong i-pass forward, pwede mong paikutin. Yun yung maganda sa Insta360. Yan o, tapos pwede mong i-tilt, patagilirin yung editing mo. Parang ano siya, drone talaga na naka POV mode. Yan o, boom. Yan o. Tapos ito yung isang shot sa bundok, sa parang medyo tinilt ko rin sa editing na yun guys. Ano lang siya, tricks lang do sa editing. Madami kayong makikitang tutorial na sa YouTube. Then ito naman parang drone shot talaga na kumakaway, nag-fly away. Ayun lang guys, sana nagustuhan nyo. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.